Maging nagpapasalamat ko sa kabila ng samot-saring problema at pagsubok. Hindi ako binibitiwan ng Diyos. Amen. Like, share, subscribe. Amen. God is good. All the time. God is good. Amen. Puri ng Diyos. Alam ko naman na tayo lahat ay mayroong mga problema, pagsubok sa buhay. Kaya bilang isang, sinabi ko rin nakaraan bilang isang tayong witness sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Kailangan ipahayag natin kung ano yung mga binago sa buhay natin sa pamagitan ng ating mahal na Hesus Kristo na siya nagbigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan, no? Kasi alam naman natin na tayong lahat ay mayroong mga pinagpapala at saka mayroong binago sa ating buhay. Amen. No? Hindi naman pinagkaila sa atin lahat na tayo lahat ay mayroong mga dinaing, mga problema. Kaya sa mga oras nito, kailangan po natin ilabas, bilang saksi sa atin na paano tayo binago ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kailangan ihayag natin sa katotohanan na taos puso natin ipahayag na kung paano tayo binago, paano tayo binigyan ng pagpapala ng ating Diyos. No? E sabi nga dito sa Kawikaan, 11:12. Ang kapwa sa kalaman ay bumahamak sa kapwa. Ngunit, lagi tayo may kanta o may unawa. No? Parang natin ito kagabi, di ba? Kasi kailangan ito, di ba? Kagabi, yung sabi ni Pastora, na kailangan tayo tahimik tayo sa Panginoon ng Diyos. Kasi kung lagi tayo may maraming sinasabi, doon ang tayo nagkakamali. Kailan kung ano yung dapat natin sabihin para sa Diyos sa buhay, yun lang natin ipahayag kung paano tayo niya binago sa buhay natin. Amen. Huwag na natin dagdagan kung ano-ano pa man yan na walang mga kabuluhan. Kailangan yung anong tunay na nangyari sa buhay mo, kung bakit yan nandito kayo, paano kaya binago sa buhay mo. No? Alam ko naman na marami sa atin dito na gusto, pero parang nag-alinlangan sila sa sarili nila. Ngayon, kung sino sa inyo na pinagpala ng Diyos, si Mama Mary, maraming pagsubok sa buhay niya. Pero at least ngayon nakatayo pa rin. Ganyan ang mga pinagpala ng Lord. Ganda ng Diyos mo. Pagpalang umaga sa lahat, higit sa ating Diyos. Ako hindi nagpapasalamat dahil sa maraming blessing. Maging nagpapasalamat ko sa kabila ng samot-saring problema at pagsubok. Hindi ako binibitiwan ng Diyos. Amen. Hindi limit sa inyo na mabigat yung laban ko sa buhay. Araw-araw last week, galing ako ng barangay, galing ako ng pulis. Nagsasampangin ang kaso pag sabi ng Lord. Kasi hindi naman pressure ko aking kaaway. Hindi ko kakagaling. Kung tawag ako nabigat sa puso ko. Hindi limit sa inyo napakabait ng puso kong anak. Alam niyo po pala. Yung mga anak natin, pinapalaki natin ang may pagmamahal. Tama po ba? May pag-iisulina. Pero pag sila nagkaisip at lumaki, may kanya-kanya silang lakad at desisyon sa buhay. Ang desisyon ang naging ibigat ng magulang at pinapapahamak nila. So, madalang sabi niya, maliligit natin, sulat ko ang problema sa Jeanine. Nag-boyfriend siya ng deliver, katulad siya ng backslash. Hindi maganda yung nakikita ko. Hindi lang magulang. Siyempre, concern ako sa kanya. Pero sa kabila ng pagpupursige ko, parang napawala yung pagsisip ko. Ngayon, di ba, pinagpaservice ko nga kasi ayaw ni Pedro yung mga batang lula. Tapos, kanina, yung tricycle ko, kinuha niya, hindi ko pa rin tapos bayaran eh. Sila nakikita ko ako ng puso. Alam niyo ba yung tricycle ko daw siningkit, hindi alam kung nasa yung side ka, wala yung ka. Ikaw ngayon na,
Amen po. Na hindi kaya gawin ng isang tao na wala sa Diyos. Buong po yung tiwala ko na ano man yung mga nangyayari ngayon sa buhay ko sa aking pamilya. Pero ako hindi tumitigil sa pananalangin pagsunod sa Diyos. Naniniwala ko sa tamang panahon. Makikita ko yung sagot ng Diyos. Yun po yung pinahawakan ko. Pagkat ganito mabigat. Dami po problema eh. Sobra. Sila yung nakatira, ako yung nagbabalik. Lahat po yun. Bilang inaayaw ko magkulang sa Diyos at sa kanila. Pero siguro kailangan ko sila bisik-bilangin sa tulong ng Diyos. Parang hinihiling ko sa Lord pag ako magkamali ng desisyon. Kaya niya ako kung ano magiging desisyon kung tama para sa ibang pupunto ng aking mga anak. Sa Diyos po ang kabuhay. Amen, no? Tunay na naman talaga sa ating buhay at sa ating mga buhay ng mga kanya-kanya tayong mga pagsubok, problema, no? Ang sabi nga dito sa pangalawang Korinto 4:8, kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalupig. Kung minsan bababag-gabag, ngunit hindi kami nawalan ng pag-asa. Amen po ba? Amen. Pero kasi mamamili kung ano mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Andyan na yung mga anak niya na mabigat sa kanya. Pero andyan pa rin siya, hindi siya nagpawala ng pag-asa. Amen. Kaya tayo ganyan eh. Hindi naman sa atin, tayo lahat may mga problema, mga pagsubok, ay iba nga. Pag may mga problema eh, surrender agad. May sabi ka eh, no retreat, no surrender. Kailangan kung ano mga pagsubok sa ating buhay, kailangan labanan natin. Amen. Kasi hindi tayo maging mahina tayo lahat pagkos, maging malakas tayo. Amen. No? Sa mga boys naman, ay si tatay. Amen. Tuloy ng Diyos. Huwag ka naman tuloy tatay. Hello, magpalang umaga po. Amen. At po nangyari sa amin ng araw eh. Nagpamalala yung maglula. Ito na mga kapitulay, tapat ng pundahan. Kung ba nagmamalay lang, hindi yung ako mo. Ginawa ko sa hospital, sabi ko, bakit kayo nagyayari sa pamilya ko to? Meron na tayong pera. Ginawa ko po. Tatak mo ng kamay, dinalangin ako. Sabi ko na, hindi kayo ano ng pamilya ko. Wala kayo, hindi sila ang magamot. Iniit ko yung ginagawa ko. Tatak mo ng kamay, dinalangin ako. Dinalangin ako. Hindi makita tao sa tatay. Mahinig na dyan, nakikita ka ng pisto. Madaling sabi po mga kapatid, nagtapos ko yung ginagawa ko, malitubi ako, hindi ko ng pagkain. Maya, sabi ko, ginawa ko lang ko na, hindi ko, ma! Kung yung tuloy yan, pagdating na nalasong si mga kapatid, pati yung maglula, nagmamadali. Sabi ko, ano nangyari? At ang mga dali ko, hindi. Salamat sa Diyos. Hindi na kong pahin na mo. Salamat po. Amen. Tunay na naman, no? Tayo lahat ng mga pagsubok na ibigay sa atin ng Panginoon Diyos, puro mahal natin sa buhay. Napansin niyo ba yun? Na tayo, pag sinusubukan tayo ng Panginoon, halos lahat ng mga malapit sa puso natin, mga anak, mga kapatid, magulang, doon ang pagsubok eh. Kasi alam natin na kung ano mga mahal natin sa buhay. Kaya kailangan talaga natin labanan kung ano mga pagsubok kasi wala namang pagsubok hindi natin na malutas yan sa pamagitan natin buhay na Diyos. Kasi ano naman, si Sir Michelle, nakita ko naman kasi hinapan sa mga Siyempre, adalin ko naman, kailangan magpasalamat. Hindi na kadalin ko, araw-araw tayo papasalamat. Minuto-minuto, oras-oras. Ngayon, papasalamat ako kasi yung mga biological family ko, yung mga nagpalaki sa akin, unti-unti ko na po sila nakupunta. Unti-unti na po nila ako napapansin. Kahit kasi kung iisang tao lang siya, ngayon yung tayo ko kagabi. Ayan sila dati, kinukontak na ako. So, kala dati, galit na galit sila sa akin. Sabi ko, galit, thank you sila. Yung bababa ng biological family ko, kahit unti-unti na sila naniniwalagan. Yung tangin din ko. Tapos yung memory
dito sa Ismail Forever, dito ko lahat nakita yung pagbabago. Sino ko dati? Sabi ko sa sarili ko, bakit gano'n? Ngayon hindi ko kumikita ko ba? Kung na bahala sa akin, binutuloy mo ako kinakuwasan. Ano hindi ko yung kahit ko na, makindi yung galit mo sa akin. Pero bakit ka ganyan nagulat ako? Binibigyan niya ako, inapunta ng bagay pa. Eh dahil sabi ko dati, nagulat ako, tinukutan ko na yung bakit kinakamusta kayo. Nag-usap na daw ako yung anak niya. Sabi ko, opo, nakamonitor sila sa akin. And then, kinakamusta niyo pala ako ng kayo, di ka naman ko. Doon ako na-proud kasi kahit yung sitwasyon ko, hindi naman pala kami nakakalimutan na sabi ko ang bait nila, kahit ang mga layo nila. Marami man, ang alam ko ganit sa akin, pero yung salita kamusta lang, malaking bagay na ilan doon. Lalo na thank you, this my lifetime. Sobra yung nabago yung buhay ko. Kaya sabi ko, Amen. nasa tamang daan na ako, ayaw na tumingin pa kayo. Wala na yan, sabi ko, baby, wala na yan. Kaya sabi ko, God, thank you sa instrumento, kay mami, kay daddy, lalo na kay pastora, ibinigyan niya ako ng tahanan na may kapayapaan. Lalo na kay God, God, thank you for all. Sabi ko, hindi man ako perfecto, pero marami pa ako sa sa'yo. Yung kasalanan na yun, pag pinanalanan ko sa kanya, okay pa ako, maraming salamat. Amen. Tunay ka ng napakabuti ang Diyos sa buhay ni Sister Minador. Sipin mo, sa tagal ng panahon, may konting na lumiwanag ang kanyang buhay. Malapit na ang kanyang mga blessing. Yung paghihirap niya noon, ngayon, papalitan ng pagkinawa ng Diyos. No? Dari Jose. Wala akong bibisto, Diyos ang pagdasalan. Dari God is good. si doon na lang. Madilim. God is good. All the time. Mabuti ang Diyos 24/7 ang ating buong. Pasalamat tayo ay ginising tayo ng Diyos. Ako'y nagpapasalamat kahit wala akong trabaho, humihinga, kumakain, iniingatan, para proteksyonan. Ako'y nagpapasalamat kahit wala akong dalang halagang pera, buhay humihinga walang karamdaman. Manatili tayo sa Diyos sa John 15:5, manatili kayo sa akin upang magbunga kayo. Ang puno pag walang lupa, nalalagas yung mga dahon. Ganun tayo sa Diyos may life. Huwag kayong ma-absent, panatagin yung puso. Nalagay kayo, magpakabalan kayo, mag-ibigan kayo, hindi sa pamagitan ng isip. Bagkos, ang puso ng Diyos ay alam niya. Salamat sa Panginoon na kailangan natin maglinis ng buhay kasi ang buhay ay may silaman. Ngayon pa lamang ang mga kaliwan ng salimutan ay ng Diyos yan. Alam natin na sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Kailangan natin ingatin yung ating kaluluwa upang maligtas, hindi mapunta sa dagat-dagatan apoy sa pangalawang kamatayan. Tandaan niyo mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa buhay ni Darius Hero. Talagang pastor ng local ni Darius. No? Amen. Sabi na ito sa Galatia 6:9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung di tayo susuko. Amen po ba? Talaga naman, no? Kung tayo naman na hindi tayo talaga sumuko sa lahat ng oras, kung ng mga pagsubok, may katimpalan na talaga sa buhay natin. O sino pa? Sa mga lalaki? Ay, ito na si Kuya Junel. Parang mag-isip natin. Gusto ko magpasalamat sa Panginoon sa mga pagpapala na kaya hindi ko nalaman yung mga ko sa buhay. Gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon. Yung mga dinidesal talaga tayo sa puso natin, yung mga bagay tayo hinahanap na pinagkakaroon ng Diyos sa atin. Kahit pinagpasagis na sa atin, pinagpasagis na natin yung mga pangarap na yun. Pero sabi ko nga pinagpapasalamat ko sa Panginoon na parang napaaga yung dinidesal ang puso ko na binigay ng Panginoon. Pero nakakontento naman ako sa mga bagay na meron ako. Kung magkabili na lang, okay lang. Diba? Pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon na pag meron talagang, alam mo, hindi ka na-expect na bagay, darating talaga sa iyo pag ginagawa ko sa Panginoon. At pag nakikita niyo yung pagsusumilang mo, kahit alam mo yung mga bagay na sa sarili mo, napag-uunang. Pero ang pinagpapasalamat ko sa Diyos is yung grabe na bata pa lang ako na hindi pa naman ako, wala pa naman ako financial na stable. Pero pinagpapasalamat ko talaga sa Diyos yung matagal ko mamintili.
Yun lang. Amen! No? Sabi nga dito sa Galatia ulit, Galatia 4, verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, tiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, hinahunan at pagpipigil sa sarili. Amen po ba? Amen. Sa mga girls, Purihin ng Diyos. Amen. Good morning po. Nanalo na sa buhay ng Diyos. Sarap maglupasay. Wag. Totoo lang. Napakabuti ng Diyos. Alam mo, Webis, kung nakarang linggo, hindi ako nakatin. Hanggang Saturday, Sunday, talagang punong-puno ng kapayapaan. Hallelujah talaga naman ang Diyos. Pero kapag ang Diyos ang gumalaw sa buhay mo, kahit anong hirap na naramdaman mo, kahit na hindi ka na makahinga, hindi ka na makatulog, imbis matutulog ka, hindi ka makatulog. E di ginawa ko, para makatulog ako, magbabasa ako ng Bible. Natapos ko na rin yung magbasa ko ng Bible, di pa rin, nagpapray na ako, di pa rin, purihin ang Panginoon sa ikaw, Lord. Sabi ko nga, bahala ka na eh. Kasi nung time na bago ako na, 1 week na kasi ako walang ganang kumain. Sabi nga ni Michelle, Mami, anong gusto mo? Wala. Mapait yung bibig ko. Hanggang kami ng umaga, sabi ko, wala. Sabi niya, Mami, nangalag ka na. Sabi ko, di bali, basta may Diyos pa rin ako sa buhay ko. Sabi ko, God, Lord, nasa taas lang ako, hindi ako bumababa, bababa lang ako kung, di ba, magdudumi, ganan. Sabi ko, Lord, siguro nababad ako sa Panginoon, tulungan mo naman ako. Kasi before nangyari yun, meron panahon na yung, before ako nag-lockdown talaga, yung lipid ko, dahil hindi ako makahinga. Sabi ko, talagang hindi na talaga ako makahinga. Sakit. Hindi ako maganyan. Talagang iksi na lang. Sabi ko, narinig ni Timothy yun. Sabi ko, Lord, thank you. Unas pag mismo, pinagaling ako ng Lord sa sakit na yun. Kaya ako kaya sabi ko, nung linggo talaga, sabi ko, magpatutuo talaga ako. Sabi ko, may ginawa ng Diyos sa buhay ko talagang, kala ko nga, katapusan ko na eh. Sabi ko, meron pa pala talagang goal ako sa kunin sa Lord. Tapos nung time na yun, magkatapos doon, doon ako nag-umpisa ng ubos, ipon, kahit anong antibiotic na inumin ko, isoplay na ako ng pastoral ng gamot. Hindi talaga, pastoral, hindi na naman ako ng ganito. Wala, kasi punta ka doon, magpiliin mo ako ng ganito. Doon lang pala ako sa magsilin dito, ano yung kasi nga, Diyos na nabigay ng pastoral sa akin. Hindi talaga pala ako ubra doon, nag-resist na lang yung aking kawan. Sabi ko, tama din, sabi ko gano'n, pero mo, sabi ko, mag-silin pala ako. Tapos, yun ang pumasok sa isip ko, sabi ko, mula nung nagtika ko na mag-silin, okay naman, ang paramdam ko, sabi ko, okay naman. Yung sabi ko talaga yung, nandito yung plema, sabi ko nga, purihin ang Panginoon, sabi ko, sabi ko gano'n, ano to? Pipilayin ako sa pag-binto ko sa Panginoon, tapos kagabi, nasa palis kami, isa ako na sila, binis ako na listo ng ano, parang papawisan lang ako. Nahihilo ako, sabi ko, pupula naman ako. Tapos nung gabi na, sabi ko gano'n, paano ba, hindi ako makakain, hindi na naman ako, hindi naman na pangalaman ko. Tama, uwi na kayo. Tapos ano naman nininisita sa isip ko? Hindi na ako pupunta dito kasi ito masama pa. Hindi ako makahinga. Hindi talaga lahat yung sinasabi niya. Sabi ko, purihin ka. Talagang, naku, purihin ang Panginoon. Sabi ko ngayon. Hindi, pinwesa ko talaga pumunta dito. Nagmasa ako. Tawla ko ng tahol, di ba? Kagabi, tawla ko ng tahol. Tapos nung nandun lang ako sa bahay, wala na akong tahol. Sabi ko, purihin talaga ako. Talaga naman, hindi talaga ako lubayan. Tapos nung nag-trip ko na naman ako, buhay ka naman yung hangin talaga. Please ng Panginoon, matutugin mo na ako, matuwad-tuwad na ako. Purihin ng Panginoon. Nagtutong-tong ang 1 o'clock until 7. Ang sarap ng tulog. Amen. May talaga ang Panginoon, may talaga yung posible sa Diyos, no? Sabi ko, kahit pilahin niya ako, pero yung spirit ko talagang pupunta dito. Kung hindi mo na ako makapunta dito nung nalulam na ako sa taas. Kaya, Bible ako mo, talaga, hindi naman talaga ikaw si Satanas. Wala ka talaga magawa sa buhay ko.
papurihin talaga ang Panginoon sa buhay ko. Napapagaling ako ng Diyos. So, eto ngayon, nag-recover na po, pagkawag yung boses, hindi pa na ano, na nakalik yung totally. Pero sa Diyos pa rin ang papuri, siya talaga ang napapagaling ng pagkikulan. Glory to God! Amen. Amen! Tunay na naman na kumilos ang Diyos sa buhay ni Sister Susan. No? Isa pa ba? Isa pa si Jonalisa. Alam ko na ito pinagpala din ni Lord to eh. Maraming mga po sa ating lahat. Salamat din po sa Panginoon. Sa isang ring paghingan, sa isang ring po ang galing ng Nagpapasalamat po sa Diyos sa buhay ng aking mga magulang na sa kabila ng mga ayaw natin na may mga ginagawa ko dati sa buhay nila. Nagpapasalamat ako kasi nandiyan sila eh. Alam natin na hindi maghihanap natin ng mga baby sa puso nila. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi alam niya yung parang magkilos, tingin na alam natin na pagpapalagay ko na ikaw isip nila na parang magsunod sa Panginoon is dito lang malayo ko ngayon. Pero kung sa sitwasyon ko nila ngayon mag-isip kaya sa buhay grabe yung ginagawa ng ginagawa sa buhay ng parent ko. Pero alam mo po church, lagi ako nananalangin sa Diyos. Sabi ko, iiwan ko sila sa Panginoon dahil alam ko kung anong ginawa ng Diyos. Yun din ang gagawin sa buhay nila. Pero kung ibig ko sabihin, kailangan ko sila dalhin sa pag-ibig sabi ng pastor. Ang Diyos na kailangan ko sa Amen. tayo ng isa. Ibig ko madalhin kasi sila sa akin ng pastor. Kailangan sila nakabig sa Diyos. At sa mga ko, ano sa kanila isa pa rin po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Di ba po sabi ko sa bukang awit na 34 na like yourself. Po, alam niyo po na hindi mo mabayaran kami ng bahay sa katapusan, bahay, tubig, kuryente. Kasi bago ko na magkatapusan, ang bayaran naman niya nasa palagay lang nasa 6,000. Pero hindi pa po nadating ang katapusan, nasa 25 pa lang po ng February. Pero kami, ibigay ng Diyos, sabi ko, talaga ni Lord, ibig ko sabihin talaga na, kaya ano na yung witness ako po, na kumbaga, kaya sila mga gusto ko makilala nila ng Diyos, kumbaga lang po, kung paano ang Diyos ay pumipili sa akin buhay. Ano po, hindi ko po, hindi siya, nabasa ko nga po sa mga Matthew eh, ang Diyos, hindi po siya nagtatangi. Wala po siyang pinipili, bawa ko po, pag pinagbabasa ko ng tayo po, hindi po niya, hindi ko si Sister Lisa, bibigyan ko ng pangbayan sa bahay kasi nagpagdasa sila. Hindi po pala siya gano'n, hindi po siya, wala siya priority, wala po siya pinipili ng mga special bata. Kasi yun po pala namin sa kanya, lalapin, magpapakubabahin ng tulong. Yan po pala siya, hindi po pala sabi ko ng Lord, hindi po pala, hindi po sa magaling sa akin ng bata, wala siya ano, hindi siya pinipili. Kaya po, salamat sa Panginoon sa hanggang yun sa akin buhay, sa may dalang pagkakala, sa Diyos po lang ang pagkakala. Amen! Alam niyo, sa lahat ng tumatay doon nagpatotoo, sila yung ang tunay na witness ng ating Panginoon. Kasi pinahayag nila ang kanilang mga nasa lubid at pinahayag nila kung paano ang Diyos kumilo sa buhay nila. Amen po ba? Kailan ba kayo maging witness sa ating buhay ng Diyos? Ay, yung mga dyan pag tinitingnan ko, lumiilim no? Kailangan sa susunod, magiging maging matapang tayo na ipahayag na tunay tayong witness. Kasi sa pag-witness tayo sa Panginoon, walang kulong dito. Bagos pagpapala ibibigay sa atin ni Lord. Pero mga tulad sa usgado to, na pag ikaw witness, pag nagkamali pa, makukulong ka pa. Pero dito, pag ikaw ang witness ni Lord, bibigyan ka na niya ng grasya at pagpapala. Amen? Sabi nga dito, sabi nga dito sa Hebreo 12, verse 11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihilagpis. Ngunit, pagkatapos yun, mararasan natin ang
kapayapaan, bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen. Amen po ba? Amen. Sa pangalaman po natin ang Panginoon Diyos. Bigay ko po sa Diyos sa sunod na tatayo. Salamat po sa buhay ni Sister Bansi.